Sige, una, So, partner. ito na nga yung tuloy-tuloy na ano nyo gabi ni Radyo Manrod. Di namin natapos kasi to. Yung sinimulan natin kahapon yung manifesto, partner, ng ilan sa mga magigiting nating miyembro ng militar, di ba? Yes. Halos, pang ilan na nga ito, Wilson? Paki ano nga? Nakapirma. Oo. Paki lang po. 500 plus na ito na pumipirma dito sa manifesto na ito. Okay. Na ang title ay A Call for Respect and Honor condemning Mr. Raffy Tulfo's unacceptable treatment of citizens and the men in uniform. Ayan. So, dito, Attorney Claire, ay basahin natin, ano? Okay, yung ilan lang. Ito yung nangyari, sabi mo nga, nung 2020. Basahin ko po, Attorney Claire. Okay. Ito na lang. Dito ka mag-start, partner. Kasi nalaman nila ito kagabi. Dito ka mag-start. Okay, Mr. Tulfos. Hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as Duwag reveal a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldier, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices by those who serve our country. Yes. Partner, kasi ito, si PFC Canlog, after 20 days, nasawi siya habang siya ay nakikipagdigma. Oo. Ito po yung manifesto. Okay. So, at that time, partner, nung tinatawagan siya, mga kayubi, kasi pinakinggan ko mabuti at that time eh. Sige, parang ang meron siyang tunog ng putok ng mga baril. Okay. Doon sa habang nasa telepono siya at nakikipag-usap. Actually, during that time, nag-request na siya. Na kumbaga, saka na lang mag-explain kasi nasa critical silang kondisyon sa sitwasyon. So siguro nga kasi nakikipaglaban. Pero sabi nga natin, kagabi, hindi siya agad binitawan ni Senator Raffy Tulfo. Gusto niya makausap. So, kahit nagpaalam na sa unang pagkakataon na humingi ng excuse, hindi pinayagan. Hindi, kumbaga, mas importante ito. Tapos, yung pangalawa na ulit talaga, siguro nga, kasi prior to that, may nadidinig ako. Di ko alam kung putukan yon. Pero, sounds like. Sounds like. So, di natin alam, wala tayo doon. Tapos, doon ulit nagpaalam na nasa critical pa, kung pwede, kung magabalikan na lang or pag-usapan na lang sa susunod, wag lang sa yung sitwasyon na yun kasi nga nasa critical silang sitwasyon. Parating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo and then idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neuro test kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating ko sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Duwag ka. Ang nagdidesisyon para sa iyo is yung nanay-tatay mo. See, another 3 to 6 years din kapag na-convict. So more or less, we're looking at hindi bababa sa 10 years na pagkakulong, sir. May tunog ba ng putukan kayo naririnig sa background? Ano pong reaksyon niyo, PFC? At this time, sir, gamitin mo na lahat ng connection mo. Lahat ng connection na meron ka, hindi ubra kapag kami pumasok sa eksena. Trust me. Okay, sir? Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan. Tatakbo ka. Sige, salamat, sir. Okay. So yun, partner. Actually, hindi naman issue dito kung ano ba yung ikinamatay. Siya definitely kanyang pagiging isang sundalo, soldier. Hindi naman si Senator Raffy Tulfo yung pumatay. Linawin lang po natin. Hindi siya, di ba? Hindi siya. Pero, ano ba ang effect ng pagkondena niya doon sa sundalo? Dahil yung sundalo ay hindi pa ninais magpakasal doon sa kanyang fiancé, ex-fiancé. Siguro ganito lang. Kasi nandiyan naman si natawagan niya si Attorney Garrett, partner. Tingin ko dapat si Attorney Garrett din inalam mabuti yung kwento. Kasi alam naman natin mga kayubi
na hindi mo pwedeng pwersahin ang isang tao na pakasalan ka. Of course, attorney. Kasi may ano din dyan. Kaso din, di ba? Oo. Ibig sabihin, pag ganun pala na, pag di mo ko pinakasalan, papakulong kita. Ay. Di ba? Di lahat lang ng tao pwede matakot. Kasi magpapakasal na lang sa'yo, nasapilitan. Which is hindi tama yun, attorney. Kaya nga tinatanong ng pastor, ng pari. Meron ba? Tumututol. Itong tumututol. Di ba? Tatanong mo pa, pumapayag ka bang tanggapin si A bilang iyong asawa? May kaya nga may ganunan. May kalayaan, Attorney Claire. Hindi naman ibig na hindi agad nagpakasal. Buntis to, pakasalan mo to. Ano yung shotgun wedding? Ganun yung dating, di ba? Attorney Claire. Ang nangyari kasi parang, duwag ka. Duwag ka kasi parang ayaw mo panagutan to na buntis. Pero partner, sabi ng lalaki, wala daw siyang alam na nabuntis. Ayun. Tapos ang sabi lang ng babae is, hindi na nga daw natuloy kasi magkikita daw yata sila noong December, hindi na natuloy na magkita kasi gusto nila magpa-check kung buntis. Oo, yung babae. Hanggang sa nakunan siya, stress na stress siya kanlog. Niloko niyo po siya. Bakit kayo sa ulo pasado umatras sa kasal? Nung malaman niyo po na buntis, bakit bigla kayong umatras? Sir, wala man siyang pinakita na sabi na buntis, sir. Okay. Binanggit ko sa'yo November 18 na buntis. Sabi mo okay lang yan, magpahinga ka, huwag ka ma-stress. And then November 19, kinabukasan, yung mama mo tumawag na dito kay Love Desiree at pinagmumura sila, yung kanyang parents. Hindi Ano nangyari? Totoo, sir. Hindi po yan totoo, sir. Hindi yan tumawag dyan, sir. Yan yung good one. Sige, sabihin natin, hindi totoo lahat. Pero bakit ka umatras sa kasal? Anong reason? Sir, yung sir, time sana ako, sir. Kaso yung sir, hindi pa kami kasal, sir. Gusto niya na kunin yung meeting. Sir, tapos yung... Hindi, pakisagot lang sir, bakit umatras ka sa kasal? Ba't ayaw mo nang ituloy yung kasal? Anong reason? Hindi ba kaintindihan namin, sir? Hindi kayo magkaintindihan? Anong hindi magkaintindihan sir? Anong hindi nyo naintindihan kay Ma'am Desiree? Hello? Ano pong hindi nyo naintindihan sa inyong relasyon, dalawa? Anong hindi nakakaintindi doon or mahirap intindihin? Na naka-schedule ng kasal ninyo, January 28, 2020 at buntis na itong si Desiree. Anong hindi ano pati doon na hindi nyo po naintindihan? Yung totoo niyan, sir, wala po siyang pinakita na buntis, sir. Ma'am Desiree, kausapin niyo po siya. Hello. Hello. Paano mo makikita? Di ba? Nag-promise ka sa akin na pupunta ka dito December. Sabi ko, samahan mo ako magpa-check up para makita mo. Tapos, anong ginawa mo sa akin? Pinahintay mo ako. Nag-break ka. Ilang break mo? 10 days. 10 days ka. Anong ginawa mo? Nakikita ko sa mga bus mo. Pasyal ka dito, pasyal doon. Ako dito. Stress na stress. Tapos, kaya yun, napunan ako dahil sa'yo. Kahit magparamdam ka lang din sana. Wala. Tapos kasi sa'yo, sabihin mo na sinungaling ako. Ano tingin mo sa akin sinungaling? Ginawa ko naman lahat sa'yo, di ba? Alam mo yan. Okay. Pero sa akin lang, partner, sana lang, di ba, kahit sabihin mo na online, kasi 2020 to sa online to, July to Sa online to sa kanila. Mano ba naman sanang hiningi mo na ni Senator Raffy Tulfo at that time, hindi pa siya senator, nasan yung proof na nakunan ka? Okay. Kasi may record yun May record po yan sa OB-GYN sa clinic or kung saan man siya magpa-check up. Yes. Madali magsabi ng nabuntis. Nakunan ako. Oo, tama. Kung may record, di ba? Kung may record, mas kapanipaniwala sana. Tama. Diba? Na talaga nakunan yung babae. Tama, attorney. And at the same time, kahit naman na nakunan yan, di natin alam anong cause. Di ba? So, anong cost ng kanyang kung nakunan man. Pero kasi dito, partner, ididemanda ka ng violation against women and children, parang unintentional abortion. Okay. So, tapos, parang ikukundina ka rin sa pagiging sundalo mo, nanduwag ka, nanloloko ka. Partner, habang nagkikipaglaban. Sa ganung sitwasyon. So, yung focus nung sundalo, mawawala. Attorney. Kasi, nandun yung fear. Kahit sabihin natin na hindi natin alam kung yun yung cause ng kanyang pagkamatay. Kasi partner, bandang huli, siya na yung sumalag sa bala para sa ibang mga kasama. Siya yung nag-cover. Okay, attorney. Siguro, in one way na i-prove ko na di ako duwag. Pwedeng ganon, di ba? Or,
sige, di ba, ilalaan ko na lang yung buhay ko sa sa bayan. Bayan, oo. Tipong ganon, di ba? So, anyway, actually, hindi naman tingin ko yung issue kung namatay to o hindi. Kahit naman to buhay. Okay. Yung manner kung paano i-treat yung isang sundalo, yun yung issue sa manifesto. Yun, dito, no, na binasa natin, a call for disrespect and honor. Ngayon, partner, meron kasing lumalabas din na statement from the office of Senator Raffy Tulfo. Okay. Na hindi ko sigurado kung officially talaga galing sa kanya. Okay. Kasi hindi to permado. Diba? Hindi to permado at hindi ko rin to nakita sa Facebook niya. Post, okay. Okay, so hindi ako sigurado kung galing sa kanya to, pero alam ko may diniscuss siya sa program niya about sa pagiging kamag-anak siya ng mga militar. Miyembro ng militar. Okay? Sabi nga dito sa state, kung hindi ito ang gawa mo, Senator Tulfo, you just deny it. Sabi niya dito, yung video daw, splice. Actually, partner, wala naman akong, siguro edited. Kasi hindi mo naman, kasi news yun, partner eh. Yes. Hindi mo naman lahat, ikukunin lahat. Oo. Papalabas. Kung magko-comment ka dito, gagawa ka ng video mo, at magiging commentary yung video mo, hindi mo naman lahat ilalagay, yung highlights lang. Oh, yes. So, doon sa mga words naman na binanggit niya, na duwag, bonjing, parang hindi pa nga lumabas yung bonjing, sinabi niya lang parang pagka nasa critical kayong sitwasyon, baka iwan mo yung mga kasama mo, kunin mo yung boots mo, sabihin mo, mama, tulong. Hindi naman siya splice kasi nandun. Diba? And yung word na duwag, attorney, diba? So, maraming mga words kasi nagamit si Senator Raffy Tulfo dito. No, kung balak man niya, ito yung sinabi ko eh. Kung balak mong pagbatiin man ang sino man magkarelasyon, unang-una, syempre, alamin mo muna bakit eh. Diba? Kung talaga hindi nagkakasundo, bakit? Ikaw ba, pag sinabi ko pa, Senator Tulfo, magpakasal ka dito kahit di kayo nagkakasundo. Huwag mo tong iwan at manatili kayo magkasama. Hindi naman din kita mapipilit kasi may sariling pagdedesisyon at diba? Diba? So, parang hayaan natin mag-decide naman yung ibang tao. Correct. Diba? At alamin mo kung ano yung damdamin, ba't hindi? Diba? Dito kasi lumabas parang medyo one-sided yung dating niya. Kasi syempre, yung complainant, babae, doon siya papabor. Yun nga may mga nakita din akong mga ilan lang naman, pabor talaga sa babae. Oo. Diba? So, yun lang, diba, partner? Tingin ko, yung ingay ng babae dito, di niya naman din napansin. Pero ang hirap kaya magkaroon ng asawang maingay. Mahirap lang, diba? Totoo yan, Attorney Claire. Yun. So, ito kasi sinabi niya dito sa official statement niya. Malaki daw ang respeto ng Senator Tulfo sa mga kasundaluhan. Dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ang kanyang ama na si Lieutenant Ramon S. Tulfo Sr. ay miyembro ng Philippine Scouts na lumaban sa mga Hapon at kalaunan ay nalipat sa Philippine Constabulary at na-promote bilang colonel. Okay, kamag-anak niya din daw si PFC Felix Tulfo, isang miyembro ng Philippine Scouts, isa sa mga nasawi sa Bataan Death March sa Kapas Tarlac. Tiyuhin din daw ni Senator Tulfo ang USAFE, miyembro ng USAFE na Staff Sergeant Sabas Tulfo na pinadala din dito sa Pilipinas upang lumaban kasama ang mga Pilipino. Diba? Sa akin lang part. Anong kinalaman nun, Atty. Ito nga. Anong sense? I mean, anong connivance? Diba? Ano ngayon? Anong connect? Diba? Ano ngayon? Kung kamag-anak ka man ng mga militar, di okay, saludo kami sa mga kamag-anak mo. Ay, hindi ba dapat mas alam mo kung paano mo irerespeto? Yun. Ang isang sundalo kung may puso ka at may kamag-anak ka o pamilya ka na ganun? Alam mo pala, ang hirap ng trabaho nila. Dapat talagang nirespeto mo. Tama. 'Di ba? Yun yung point, mga kayubi, 'di ba? So, kung
kung may sasaluduhan man kami siguro, yung mga kamag-anak mong namatay na miyembro ng military. Military, oo. Pero kasi, kung lumalabas na kamag-anak ng military, sinasabi niya, na sinasabi niya, di ba, mas lalong dapat mong tinangkilik, di ba, yung hirap ng trabaho ng mga miyembro ng military. Yes. Di ba? At mas ramdam mo. Oo. O isama na natin kahit hindi military pa. Malipas sa military part. Kahit yung mga miyembro ng kapulisan. Di ba? Oo. Kasama doon, Attorney Claire. Pero tila... kasi ang nangyayari, partner. Malay. Hindi ko alam kung ano ang naitutulong sa paggawa ng batas kapag may kasamang pagmumura o palalait during the Senate inquiry. Oo. Tama. Meron ba siya nadadagdag? Kasi ang nais lang naman natin sa kanya, okay na magtanong ka na. Kung magtatanong ka sa resource persons mo, tanong mo, makakahugot ka naman dyan eh. Oo. Diba? Sa mga sinasabi. Sabi nga nila, magaling ka. Magaling ka magtanong. So, makakakuha ka, makakahugot ka, nang hindi mo na kailangang maliitin yung ibang mga tao. Oo. Diba? Tama. Alam mo, parang yun yung ano niya naobserban ko, paraan niya, Attorney Claire, no, na ginagawa ni para manindak? Senator. Para umuo? Mahirap naman yung unang partner. Unang sindakan yan unang ano yan Para yes sir na lang lahat. Ikaw yung unang maninindak para pag nasindak mo na yung tao, wala na yun, oo na lang ng oo yun. Di ba? So, yun lang, partner, di ba? Tingin ko, mas magiging magaling na leader si Senator Raffy Tulfo kung iiwasan niya na yung mga yung pagmamaliit, more on yung pagmamaliit Diba na INUTIL, OB, inutil, tiwali. Diba? Mga tiwali. Tapos stupid. Ganon. So, pwedeng, hindi siya necessary If you're talking to somebody, if you're asking question, partner, you can get something na hindi mo kailangang magmura. Yun nga, sabi ni Nightingale, form of intimidation, yung style niya. Oo, pero partner, ito lang sa akin. Kung mai-intimidate mo, at dahil na-i-intimidate mo, hindi malaya yung pag-oo nila. Dahil kasi nasindak nga, Attorney Claire, hindi ba? Na naunahan mo Saka ayaw mapahiya Oo. Kung mag-oo na lang. Tsaka pagka sinundan mo siya ng sagot, talagang ano kanya bibirahin ka talaga niya Kasi may ganitong instance, halimbawa, ito na itong huli lang ang tatandaan ko, partner. Tinanong niya si Secretary Ted. DOH, Secretary. Herbosa. Diba? Oo. Sinabi nga niya na na yung mga kaso, yung pwedeng ikaso sa mga doktor, diba, mga professional na masasabing tiwali, diba, sa trabaho nila kasi nambubuli sila o kaya nagja-junket sila. Sabi nga ni Secretary Ted, hindi trabaho ng DOH. Of course. Diba? Pero igigit niya yan. Medyo tataas yung boses niya. Oo. Diba? Pero observe ko din yun. Kayo ang nandiyan dyan. Mano makipag-cooperate sa ganyan? Makipag-cooperate sa ganyan? So, instead of dealing with him tediously, na parang makakapagod na kapag nag-reason out ka pa, kasi di naman siya papayag na hindi niya makuha yung gusto niya. Yan. Oo na lang yung kausap mo. Tama. Kahit na hindi nila yun trabaho. Tama. Diba? Kasi kaya nga tayo may kanya-kanyang departamento. Kasi may kanya-kanyang trabaho. So di mo pwedeng i-assign, di mo pwedeng ipagawa kay A. Yung dapat na ginagawa ni B. Oo. Tapos sasabihin mo na, hindi, gawin mo yan. Coordinate ka kay B, which is hindi dapat. Kasi yung trabaho talaga nila, baka hindi na magawa dahil kakasunod sa utos mo. So yun lang. At yung sabi mo, Attorney Claire, gusto ba nila? Oo, gusto ba nila? Oo na lang dahil napapahiya na sila sa sigaw or sa pagmamaliit mo. Yun. Attorney Claire, anong kaibahan na sinabihan ng duwag ang isang pangkaraniwang mamamayan sa isang sundalo?
Partner kasi, di ba? Ang sundalo kasi, hindi ka naman papasok ng pagiging sundalo. Kung alam mo na ang kalahati ng paa mo ay nasa hukay na. Di ba? Hindi ka, iba yung, ang duwag-duwag mo. Yan, kapatid mo, yan, duwag-duwag mo. Pwede pang hindi yun isa dibdib ng kapatid mo. Pero yung sundalo na lumalaban, sabihin mo ng duwag, mama, help, tulong, baka magtago ka pa sa kumot. Napaka-insulting nun sa isang sundalo na lumalaban para sa bayan. At batayan ba yun, Attorney Claire, if kung totoo man, halimbawa yun nga, nabuntis, although, syempre, kailangan nga ng prueba, kaduwagan ba yun? Ang pag hindi pagpapakasal? Actually, diba? partner, hindi. Hindi ka duwaga na umatras ka sa kasal kasi na-realize mo hindi pwede. Diba? Pero syempre, kung nabuntis man, kung may anak, halimbawa, di responsibilidad mo magsuporta sa bata. Diba? Kung alam mong nagkaanak ka, suportahan mo. Pero yung hindi mo pagpapakasal dahil na-realize mo hindi pwede. Kaduwagan ba yun? Hindi yun kaduwagan, partner. Matapang kang kapangang umatras kasi alam mo na darating yung panahon na hindi rin kayo magkakasundo. Dapat na ipaliwanag yan, Attorney Claire? Oo, partner. Kasi hindi ka naman talaga, kaya nga the way I see it, kung ba't niya tinawag-tawag na duwag to, parang ang gusto kasi ng babae is, gusto niya pang magpakasal kasi napahiya siya. Diba? So, yung pagmumura ba, yung pagtawag ba ng duwag, mama, bonjing, mapipilit niya ba si PFC Canlog napakasalan yung babae? Diba? Baka nga, mas maasar pa yun, mas mainis pa yun. Talaga magko-cover na lang siya kaysa magpakasal. Di mo mapipilit Attorney Claire. Hindi, saka wala sa batas yun. Okay. Yung bang sabihin natin, papaila ka ng bawsis, tinakot niya kasi mga 10 years ang pagkakakulong niya. So, partner, nasa war ka. Diba? Psychologically, tinanggalan mo siya ng fighting spirit. Diba? Para bang, nasa sarili niya, duwag ba ako? Saka hindi lang kasi yung ganun partner, siguro kung nag-usap kayong dalawa lang, baka matanggap nationwide partner naka-YouTube pa di lahat ng tao napapasok dun sa program na yon at manunood, nandun pa yung picture niya. Kinausap pa yung tatay nung lalaki. So, hindi naman siya ordinaryong tinawag ka na ng duwag na walang nakadinig in Philippine television. So, yun, partner, diba? So, medyo, tingin ko, hindi naman dun sa pagkamatay ang ini-issue dito sa manifesto, but it's more on the attitude. Diba? Yun. So, partner. Pero yung sitwasyon, Attorney Claire, diba? Pwedeng maka-apekto Yun nga. Pwede, partner. Diba? So, saka yun, ewan natin, sabi natin, mas kaduwagan ang may asawa ka na, mang-iwan ka pa ng asawa para sa ibang babae, or mambabae ka pa kahit may asawa ka, mas papogi lang yun. Pero duwag yun, partner. Yun yung totoong duwag, diba? Kung hindi ka pa ready magpakasal kasi talaga nakita mo hindi, wag muna. Hindi naman pwedeng pilitin yun, Attorney Claire. Hindi kaduwagan yun. Dapat kasi pinapaaral natin dito, wag kayo makipag-sex hanggat hindi kasal. Yun lang. Yan. Basa. Diba? Hindi, yun naman talaga diba, Attorney? Pero dito, partner, nagtanggol sa kanya kasi as of now, wala tayong nandidinig na salita kay Senator Raffy. Pero parang may nadinig ako na siguro daw yung may mga bashers siya dahil sa tumataas yung kanyang yung rate niya sa survey. Kasi whether it's good or bad. Yung numero niya sa survey. Still publicity na pag-uusapan. So parang doon niya kino-correlate. Diba? Pero, teka lang, nga, kung mataas man sa survey ka, huwag natin kalimutan na nangyari talaga yung pagtawag mo ng duwag. Diba? Doon tayo. Huwag na natin pag-usapan muna yung sa politika. Diba? Nandoon pa rin yung kwento na nagtawag ka ng duwag sa isang sundalo. Sa
publiko. In public yun, partner. Na-publish yun eh. Kung totoo man, may narinig ng kung saan mga attorney kay putok sa sitwasyong ganun. Sa ganun pang sitwasyon, di ba? Oo, hindi So dito sa manifesto, Attorney Claire, nagsasaad lamang sa atin na sabi nila, we stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct. Oo. More on the conduct, hindi naman din cause ng death. Wala tayong dun. The way siya. Hindi natin masasabi, may linya talaga dun, di ba? Pero, syempre, pwede ma-demoralize yun, partner. Diba? Yung respect and dignity, sabi nga. Pero, syempre, sabi nga natin, wala tayong nakitang iba pang opinion. Sagot ito si Senator Raffy Tulfo. Maliban to sa official statement niya, sabi ko nga, hindi pa ako sigurado kung sa kanya galing. Pero yung pag-mention niya ng mga miyembro ng militar na kamag-anak niya, partner, binanggit din niya yan sa program niya. Doon sa RTIA. So connected yon. Connected yung mga sundalo, partner. Alam naman ng ating mga kababayan kung connect ba yun o hindi, di ba? Pero ngayon, partner, come to the rescue. Eto na. Sige, go, partner. So, eto nga, pwede din natin ipakita sa ating digital yung sagot naman ito ng kapatid. No? Ni Kuya. Oo, ni Kuya. Na nag-viral ngayon sa social media yung manifesto di umano ng mga retired active military at police generals, iba pang opisyal ng kasundaluhan at pulisyan ng nagbabash sa kapatid ko na si Senator Raffy. Ayan, So partner, alam niya na yung kwento. Binanggit niya rin dito na tinawag nga daw duwag dahil ayaw niyang panugutan ang responsibilidad sa kanyang nobya na namuntis niya. Ito nga sa ating partner. May mga kanya-kanyang klase ng pagsagot sa responsibilidad. 'Di ba? Kung hindi mo kayang ibigay yung marriage, pwede naman niyang ibigay sa ibang pamamaraan kung nagkaanak. Pero kung hindi nagkaanak, partner, at nag-break lang kayo, at kumaga wala siya ibang responsibilidad sa iyo, hindi ka wala kang mas lalong dapat na pananagutan. Bakit? Kung nagkaroon man kayo ng sexual intimacy, desisyon niyo naman pareho yan eh. Kumbaga ginusto naman. Ginusto niyo naman pareho yan. Ibig sabihin, kung halimbawa nakipag SEX ganyan, ay hindi pa kasal mo ako kasi nag-SEX na tayo eh. Ay hindi pwede. Diba? Lalo yan, nasa edad naman yung babae. Nasa tamang edad. Iba kasi yan, pagka mga year, ang edad niya 17. At virgin, ay pwedeng seduction. Criminal case talaga yun. Kasi yun, Attorney Claire sa batas. Niloko mo na, pakakasalan kita, let's do it na. Kasi magiging asawa naman kita, pinangakuan. Nabilog naman yung ulo. At minor de edad. Pasok yun sa pasok sa seduction yun. Pero kung nasa edad na, at ginusto niyo pareho yan, wala kayong wag niyo sabihin na pananagutan ang responsibilidad. Kung nag-SEX, pareho nyo namang ginusto yan. Diba? So may kalayaan, Attorney Claire, si lalaki, kung makipag-break. At kung ayaw talaga niya, whatever, pakasalan, may tamang pagdesisyon. Diba? Kaya nga sabi ko, kung ayaw nyo na feeling nyo madihado kayo, huwag kayong makipag-XEX. Diba? Huwag kayong mag-ganon. Tapos, iiyak-iyak kayo, hindi ko naman sinisisi yung babae partner. Pero, dapat hawak mo yung tenga mo eh. Tama ba yun? Dapat hawak mo yung tenga mo para alam mong i-control. Kahit mahal na mahal mo yung lalaki, ay wag kang bibigay. Wag isuko ang bataan. Diba? Kasi kung bibigay ka, ginusto mo eh. Tapos sa bandang huli, bakit mo ako ginalaw? Makasalan mo ko? Ay, hindi pwede yun. Okay. Wala sa batas yun, partner. Pero noong mga panahon, Attorney Claire, mga lolo't lola natin, pagka ganyan, may nangyayari, di ba? Ang intindi. Ay, pakasalan mo na ako, ikaw. Ganun kasi dati, partner. Yung mga panahon ng lolo-lola natin. Lola. Pero, kasi nga, binagbawal naman yun. Shotgun wedding, actually, hindi siya valid eh. Hindi valid na kasalang shotgun wedding, partner. Ang sinabi pa dito ni Kuya Mon, ang babae ay dumulog kay Raffy sa kanyang public service program dahil di umano ay iniwan siya sa ere matapos na pagpreparasyon ng kasal niya kay PFC Kalnog. Kalnog. Diba? Okay. So, sa akin lang, partner, ako
Actually, kanlog to eh. Kanlog. Oo. Sorry. Hindi, mali. Parang mali spelling nila. Oo. Ang sa akin lang, partner, kahit nag-prepare pa, Kanlog, yes. kahit inubos mo na yung pera ng babae, kaka-prepare sa kasal. Kunyari, meron ng reception, Handa meron ng na venue, lahat Oo, nandyan na. kompleto na. Ang pwede mo lang i-demanda dyan, civil case. And that is? Damages. Kung ano yung Damages. ginastos niya at medyo kahihiyan niya, di bayaran mo. Pero walang kulong yun. Oo. Yun lang yun, partner. Sa kasong ito ni Guevara versus Banak, sinabi nga ng Supreme Court na ang Estado mismo ay walang karapatang manghimasok sa relasyon ng isang tao. At kahit na nga ang korte, hindi niya pwedeng pwersahin ang isang tao na magpakasal, lalo na sa taong hindi naman niya gusto. Pero tawagin mong duwag, parang wala naman sa... Na hindi ka pakakasalan o di ka pinakasalan dahil sa ganong sitwasyon. Oo. Hindi, wala talaga sa hulog yun, partner. Diba? Ito pa, namatay si Kanlog sa engkwentro ng Army at mga rebelding NPA. O admitted, namatay. Diba? Sa engkwentro. Ito sabi, sinisisi ng mga magigiting na mga opisyal ng militar at pulisya ang pagkamatay ni Kanlog kay Rafi. Partner, parang di ko naman nakita yung sinisisi sa kanya ang pagkamatay. Hindi naman sa kamay niya namatay. Hindi naman sa kamay ni Senator Rafi Tulfo. Yung pagkamatay niya, di ba? Tama. Ang focus ng manifesto na ito, yung paano niya tinreat yung ang isang sundalo. Diba ito pa sabi, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. Diba? Yung pagiging patas. Ayan sabi niya, by assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of the soldier engaged in active duty. Pero parang wala akong sinabing sinisisi Senator Rafi Tulfo. Na siya ang dahilan kung bakit namatay si wala namang Kanlog, diba? Sa manifesto. Itong masakit, diba? Sabi nga natin, itong manifesto tinutulik sana nga yung mga masasakit na words na ginamit. May masakit na yung words ginamit itong si Kuya Mon. Kita mo ba, partner? Sige, basahin mo ito. Pwede ko bang banggitin yun? Mag-GAGO ka lang. Sabi niya dito, abay mga GAGO pala kayo. Naturingan pa naman din na nagtapos ang ilan sa inyo sa Philippine Military Academy na alma mater ng matatalinong officers. See? Diba? Ang feeling ko dito, Kuya Mon... Lalong umano Attorney Claire Kuya Mon, yun na nga yung tinutuligsa paano kayong mag-treat ng tao? Diba? Tapos gagamit ka pa ng GAGO na parang hindi nakita yung point kung bakit may manifesto. Diba? Parang ito na yung tinutuligsa namin Tapos magagatungan pa ng GAGO na babanggitin na parang minamaliit din niya rito yung mga nag-graduate sa PMA. And to think, nagsabi pa ng Philippine Military Academy.